Sa maritime industry, ang isang 10-year-old na barko ay considered as luma. At nandito ako ngayon sa isang 14-year-old. Pero ang bawat bansa may organisasyon nagre-regulate ng mga to para masigurado na safe pa rin itong sakyan ng mga tao. Sila ang tinatawag na PSC inspectors o sa Amerika, US Coast Guard. Sila yung tumitingin ng mga problema na kailangang ayusin at dinidefine as yung mga tumutulong sa mga seaman para ma-improve ang safety ng barko. Take note, tumutulong. Upfront, maganda lang pakinggan, pero pag nado ka sa mismo inspection, medyo madugo. Lahat ng seaman na nagsasabing hindi sila kinakabahan ay nagsisinungaling. Dahil hindi lahat ng inspectors ay pare-parehas. Merong mababait at meron ding loko-loko. At meron silang kakayahan na pigilin ang pag-alis ng barko pag meron silang nakitang problema na hindi nila nagustuhan. Detention ang tawag doon. At that point, hindi na yung sagot ng kliyente na umarkila ng barko nyo. Lahat ng expenses ay sasagutin ng company nyo mula sa renta ng puerto hanggang sa fee ng mga inspectors. Eto yung isa sa pinaka-iniiwasan namin na mangyari. Kaya ginagawa namin ang lahat ng paraan para mapaganda ang isang barko kahit gaano pa ito kaluma. Especially ngayong paparating kami sa isang lugar na may pinakamataas na standard ng inspection sa buong mundo, ang Amerika, na lalo pang nagigpit dahil sa event na kagaya nito. Special report. I'm Tony DeCopel in New York, and we are coming on your air at this early hour with breaking news. A catastrophic bridge collapse. Coming out of the U.S. In the U.S. city of Baltimore, a major bridge has collapsed into the water. Authorities calling this a mass casualty event, a multi-agency rescue and recovery. So naglilinis kami ngayon ng bodega. Medyo sumama yung panahon, pero tuloy pa rin kami. Susunod na namin yung 4. At bukod sa paghahanda bago dumating sa Amerika, meron din kami ibang gagawin na walang kinalaman sa inspection. Nakukonsumo din ng oras, gaya ng paglilinis ng bodega. Check. Nandito kami sa loob ng cargo hold na washing kami ngayon. 2 days bago kami dumating ng Amerika. Walang kinalaman ang washing sa inspection, pero isa rin to sa priority na pagkakaasyahin nyo sa maiksing panahon. So ngayon, merienda muna tayo. Kanina pa kami dito alas 6. Isa to sa nakakapagod gawin, lalo na pag malapitan lang ang puerto. Pero may extra kita naman ang linisan, kaya bawi rin ang sakripisyo. So eto na yung cargo hold namin ngayon, medyo malinis na. At kailangan namin siguraduhin na pamilyar pa rin ang ilan sa ginawa naming drill last week, kahit ilang oras na lang bago kami dumating. Alas 11 ng umaga, papasok kami ngayon sa puerto ng Freeport. Meron na kaming piloto. Standby na kami ngayon dito sa proa. Kung kaya mo na. Whee! Oh, grabe, sumobra pa. Sige, tapak sir. Okay, 480 sir. Tag fast sir, starboard, main deck. So na-meet fast na namin yung tugboat namin. At darating kami sa puerto siguro in 12 minutes. Ganda ng lugar na to. Parang maliit na town lang. Ang Freeport ay isang maliit na town sa Houston na napapaligiran ng mga industrial structures. At kinailangan namin bumiyahe ng 2 oras papasok para makarating sa puerto. Dalawa. Sige, ari-ari. 2 ikot to, 2 ikot bago ilipat. We need 1 more headline, my friends. Pwede na yun, Kiro. Alas. Dito na kami, nakalong side na at mag-uumpisa na yung discharging namin. Pinakaunang bira ngayon dito. Alas 2 na ang hapon. Ito, yung mga pipes. Hanapin muna natin yung tropa natin. Kailangan natin makabili ng SIM card ngayon. Nandito na yung businessman. Punta muna natin sa Crumes. $25 for 10 GB. Kung noon inuman, ngayon SIM card ang unang hinahanap namin pag dumarating sa puerto. Buti sa panahon yun may mga umaakit na para magbenta ng mga to. So sir, we can ask you to buy stuff from outside? I'm not gonna be there tomorrow. Matapos tuloy lang diskarga at lumipas ang unang araw nang walang dumarating na kalaban. Unang umaga namin ngayon dito sa Freeport. Nag-expect kami na darating yung Coast Guard. So, habang wala pa, kaya muna tayo. Tayo sa Crumes ngayon. Alas 7 ngayon dito. Kain muna tayo. Pritong itlog. So, ikalawang araw namin dito ngayon sa Freeport. At ngayon dito naglalakad ako sa Cubierta para mag-ikot. Sa
Sa mga ganitong lugar naman ay maayos kausap ang mga tao. At bukod doon may kasama din kami sa barko na nag-a-assist sa amin sa kung ano ang dapat gawin. Oh, hanap ako? Kita lang kayo sa gangway daw. Okay, sige. Baka uwi na yan. Kapunta na ako. Ayun yung tropa natin, si Mr. Tan. Si Mr. Tan na nagbibigay sa akin ng mga tips tungkol sa mga recent inspections na ginagawa dito sa puertong to. Kasi sabi niya sa akin, walang nakakaalam kung kailan darating yung mga Coast Guard. Laging surprise at the least time na ini-expect mo sila, dun sila dumarating. So, hanggang ngayon nag-expect pa rin kami. Ang paghihintay ang isa sa pinaka-frustrating na parte. Para bang gusto mo na lang na umakyat na sila agad na matapos na. Pero ang pinagdarasal ko lang talaga sana hindi sila tumiming sa provision. Kukunin ko na yung papel. Can I get the paper? Provisions ang tawag namin sa mga supply ng mga pagkain sa barko. And then you need sign and stamp or this is our copy? I bring mine after we... Okay, thank you. In general, pag sinabi to, kasama na rin ang lahat ng replenishment ng mga kagamitan, kagaya ng pintura at iba pa. Last na to, no? Pati itong kabilabi. Dahil lagi madalian, madalas sinasamantala to ng mga supplier. Kung minsan nagbibigay sila ng kulang-kulang o kaya expired. Kaya pag may presyo ang gamit, kailangan talagang bilangin. B, ikaw na kay Mestro, magbibilang ako. Red, brown, 20, 1, 2, 3. Kaya nasabi ko na sana hindi sila dumating sa mga ganitong oras dahil lahat ng tropa ay busy. Pasa-pasa na lang. Ayan, para mabilis. Hindi handa at baka may makaligtaan o maiiwang gamit na hindi dapat. Ito naman ang vegetable room and meat room. Risky man o matrabaho, nakaka-refresh din naman pag dumarating ang mga supply. Sa banded yan? Banded? Nagkahagong puta. Wala na doon, Gan? Dahil nakikita namin na makakatikim na ulit kami ng mga bago at sariwang pagkain. Ano to? Bote? Ano to? Natapos ang provisions ng walang dumarating na Coast Guard. Ligtas ang ikalawang araw. Check, so ito na yung huling araw namin dito sa Freeport. Aalis kami mamayang hapon, 1600. Ngayon, 2 tier na lang ng steel yung natitira dun sa loob ng bodega. So 1.5 hour bago kami umalis ng Freeport. So ngayon, nasa loob si na Mestro ng bodega, naglilinis na sila in preparation para dun sa susunod na kargada namin, which is possibly na nandito rin sa area na to. Inabot na lang ng hapon at tatapos na pagdiskarga, pero wala pa rin dumarating na Coast Guard. Sabi nga nila, always expect hanggat hindi kayo nakakaalis. Sir, tugboat alongside, permission to pick up the tug. Naku! Ano be? Nangyari? Sige daw! Yung! At nakaalis nga kami nang walang naganap na inspection. Medyo disappointed dahil nakapaghanda kami at masaya dahil hindi na namin kailangan na daanan yun. Nakabitaw na kami sa Freeport at ngayon papalabas kami ngayon dito para mag-drop anchor. So doon muna kami sa labas magpapalipas ng oras habang naghihintay ng bagong biyahe. Sa mga ganitong oras naman ay sinasagad na ng tropa yung natitirang data bago tuluyang mawala. Ito na yung mga bahay malapit sa entrada ng puerto ng Freeport. Ito yung residential area nila. Habang nakatingin sa mga to, hindi mo rin maiwasang isipin kung gaano kaya kaganda ang view mula doon. Nasa tingin ko rin naman naiisip din nila kung gaano naman kaganda ang view mula dito. Iyan ang typical na curiosity ng tao. Dahil lagi tayong nasa iisang pwesto, lagi natin hinahangad ang mga bagay na wala o hawak ng iba. Base sa kwento ng mga kaibigan ko na nag-migrate o kahit yung mga namumuhay ng simple sa Pilipinas, iba-iba tayo ng landas. Maaring maganda para sa kanila ang buhay doon, pero hindi para sa'yo. May iba-iba tayong definition ng success. At ikaw lang ang makakasagot ng para sa'yo. At one point, either ginagawan mo na ng paraan o nandun ka na. Basta matuto kang makontento, magiging masaya ka sa outcome. Then ang pinakamagandang view sa buhay ngayon ay kung saan ka kasalukuyang nakatayo.